Welcome, and this is your collective reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Ito'y general reading. Pwede kong masagap ang energy mo at pwede rin masagap yung person mo, kaya piliin lamang. Tingnan natin kung ano yung present energy ng person mo, kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo. Okay, tingnan lang natin. Give me the message for collective. So, nitong kumawala. Give me the message. Okay. The Magician and the Five of Swords. So, sinasabi dito, kailangan mo daw mag-focus. Okay? Or pwede rin sabihin na yung person mo nagkakaroon dito ng nagmamanifest siya, kumbaga hinihiling niya na bumalik ka sa buhay niya, kumbaga hindi niya lang alam kung paano, pero ito yung talagang gusto ng kanyang puso, ng kanyang isip, kasi nakikitaan ka din diyan na iba ka kaya lang nakikitaan ko rin dito na meron siyang iniisip na, alam mo yung tipo na na feeling unfair, ganon. Kumbaga, nag-aano siya ng nai-stress siya, feeling unfair yung sitwasyon, feeling niya na-defeat siya, or pwede rin sabihin ikaw yung nakakaramdam nito, kumbaga, hindi ka sang-ayon sa kanya, or sabihin natin, hindi siya sumasang-ayon sa lahat na nangyayari sa inyo. Kumbaga, feeling niya unfair ang nangyayari sa inyo, Ito lang nakikita ko. Gusto niyang magkaroon ng pagbabago. Gusto niyang mag-focus sa panibagong simula para sa inyong dalawa. Gusto niyang, alam mo yun, kasi meron siyang meron siyang nabivision na gusto niyang mangyari ito sa katotohanan. Kumbaga itong taong ito, hinihiling nito na magkalapit kayong muli, minamanifest niya ito, okay? Dahil ikaw lamang talaga at sa puso niya, kasi nakikitaan ka niya dito na ikaw yung cups. Ikaw yung cups and pentacles. Then, kumbaga, ka na nasa iyo na lahat yung pag-uugali na hinahanap niya. Matatag ka, stable ka, then alam mo talaga yung gusto mo, madiskarte ka. Kaya itong taong ito, feeling feeling defeat siya ngayon, Kumbaga hindi niya alam kung paano siya makakalapit sa iyo, paano siya kasi nag-iisip siya kung bakit humantong sa ganito. Kung makikita mo dito yung tao, talagang nakalugmok siya. So ngayon, gusto niyang magkaroon kayo ng panibago. Gusto kanyang ibalik muli sa kanyang buhay. Kahit ano pang mangyari. Ito yung nasa isip niya. Kaya lang, yun yung nasa isip niya. Kaya lang nahihirapan siya kung paano niya gagawin. Kasi may takot sa kanya Kumbaga natatakot siya, or sabihin natin natatakot siyang kaharapin ka. Maybe dahil sa ka kasi meron kang tapang at lakas. Kumbaga malakas yung loob mo, matapang, ayun. Kaya hindi niya alam kung paano ang gagawin niya. Kasi, yun yung nararamdaman ng tao na ito. Na-i-stress siya, okay? Ayun, meron ka ditong Aquarius. Aquarius na person, or pwede rin sabihin, ikaw yung Aquarius. Okay? Tingnan pa natin, give me the message. Ano pa yung yung mararamdaman mo, Ano yung nararamdaman mo ngayon? Kapag naalala mo tong tao na to. Oh, wait lang, ang dami. Hindi ko nakunin kasi sobrang dami niya. Okay, ano yung mararamdaman mo? Or ano yung naiisip mo kapag naalala mo to? Yung bigla na lang sumagi sa isip mo. Ano yung madalas mong maramdaman once na talagang madami.
Okay, marami kang gustong sabihin, naiisip sa tao na to. Ang nararamdaman mo, no? Okay. Bigat ng nararamdaman mo. Ito yung nararamdaman mo. Andun ka sa ano mo, sabihin natin, andun ka sa point na malakas yung intuition mo, malakas yung pakaramdam mo. Kumbaga, ang nararamdaman mo kapag naalala mo tong tao na to, nagkakaroon ka dito ng bigat ng kalooban. Kaya lang, kahit nahihirapan ka once na naalala mo to, kaya lang andun ka sa the high priestess energy na kilala mo yung sarili mo, kilala mo kung ano yung halaga mo, kumbaga, kilala mo yung sarili mo, andun ka ngayon sa spiritual journey mo, kumbaga, nagkaroon ka dito ng awakening, kumbaga, ginising ka dito, alam mo na yung sitwasyon mo, okay? Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng alam about sa lahat ng nangyayari sa'yo, kumbaga, tanggap mo na sa sitwasyon mo, kasi, kung para sa'yo, ganun kasi yung nangyayari dito eh. Then, nakikita ko rin dito kasi, andun ka na sa point na nagkakaroon ka ng marami ng kaalaman, kumbaga, nakitaan ko rin dito na nakatuon ka ngayon sa pangarap, or pwede rin sabihin na nagkaroon ka din sa kanya ng maraming pangarap para sa inyong dalawa, kaya lang nabaliwala eh, kumbaga yung marami kang pangarap para sa inyong dalawa, kaya lang nabaliwala, okay? Kumbaga hindi pinagtuunan ng pansin ng person mo, kumbaga hindi kanya sabihin natin na hindi niya hindi niya tinreasure yung samahan ninyo. Kumbaga, nawala na parang bula, or sabihin natin na tinanggalan ka, or pwede rin sabihin na itong taong ito, marami siyang hinahanap pa na hindi pa niya natatagpuan sa'yo. Kaya itong taong ito'y umalis, okay? Kaya lang ito'y nagkaroon ka dito ng realization para sa iyong sarili. Kasi natanggap mo eh, kumbaga, nagkaroon ka dito ng na vision mo, no? Or feel mo sa sarili mo na hindi mo deserve to. Hindi mo deserve yung ganito, na tinatrato ka ng ganito. Ito'y dumaan din sa point na nabibigatan ka sa sitwasyon nung magkasama kayo, or pag naaalala mo to, naaalala mo na yung pakaramdam na nagpapabigat sa iyong kalooban nung magkasama kayo. Then nakikita ko rin dito na mas pinipili mo ngayon yung sarili mo, okay? Kahit na hindi kasi nagbunga yung inyong pagmamahalan, hindi nag-progress, no? So ngayon, ang nangyayari dito, hindi kanya pinagtuunan, hindi kanya binigyan ng atensyon. Kumbaga, itong tao ito ay naging makasarili para sa kanya, sarili lamang ang iniisip. Samantalang ikaw, nasa iyo ng lahat eh. Kumbaga, balance ka eh, okay? Pero ganun pa man, kahit mga ganyang pagsubok ang nangyari sa inyo, ito yung nararamdaman mo para sa kanya. Wala bagang wala mong kahihinatnan, okay? Nakikita ko rin dito kasi na maybe nung magkasama kayo, nagtatalo din kayo sa pera, okay? Kumbaga, kulang kayo sa kulang sa budget. Maybe yung isa may bisyo, or pwede rin sabihin na merong ugaling hindi maganda, no? Na nakikita ko rin dito na hindi stable yung samahan, yung relasyon, kahit sa financial, hindi stable, nahihirapan, nabibigatan, okay? May bigat dito akong nakikita, nararamdaman, ito yung nakikita ko dito. Kasi, itong taong ito, masyado siyang materialistic, or pwede ring sabihin na marami pa siyang gustong mangyari sa kanyang buhay na hindi ka isinama, okay? Hindi niya binigyan ng plano para sa iyong para wala siyang plano para sa iyo, okay? Hindi kanya isinama sa mga plano niya. Kumbaga, itong taong ito ay naging selfish para lang sa kanyang sarili. Kahit ang iyong vision para sa tao nito ay makasama siya, okay? Makasama siya hanggang sa huli. Pero itong taong ito, binaliwala yung nararamdaman mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Pero ngayon, nakikita ko dito na marami ka nang natutunan, marami ka nang aral na natutunan sa taong ito. At ayaw mo nang humantong sa ganun, okay? Pero ngayon, napifeel ko dito na hindi pa rin to nawawala sa puso at isipan mo itong taong ito, itong alaala, okay? Ito pa rin yung na mo, parang may panghihinayang ka, sana naging okay pa ang lahat.
Kumbaga, nangihinayang ka sa panahon at oras na inilaan mo sa kanya. Meron kang person na Virgo, Taurus, Sagittarius, then meron din ako nakikita dito na Capricorn, Scorpio, okay? Ayun yung nakikita ko. Kumbaga, may panghihinayang ka rin, pero mas nanghihinayang ka sa mga ibinigay mong oras sa tao na ito. Kasi andito ka ngayon sa The High Priestess energy. Malakas yung ano mo, malakas yung kutob mo, malakas yung iyong spiritual insight. Kumbaga, nakatuon ka sa ano mo, sa emotion mo, dun ka nakatuon sa iyong sarili. Then nakikita ko rin dito na nagkaroon ka na ng clarity sa lahat-lahat na nangyari sa iyo. Parang inisip mo na lang dito na siguro kaya may nangyari to dahil may dahilan. Okay, meron purpose para sa iyo. Si God's universe, no, na hindi kasama itong tao nito, or pwede ring sabihin na ikaw din yung tao na magpapamulat sa tao nito yung mali niya. Okay, kasi ngayon nagkakaroon to ng pagsisisi. Kasi matatag ka malakas ang loob mo. Marami kang kayang gawin, okay? Marami kang sabihin natin na mas nahirapan ka nga nung kasama mo to kasi maybe nasa komplikado din kayong sitwasyon, or pwede rin sabihin na hindi naging maganda yung samahan yon, plus argument lang, conflict, no? Kaya mas tinuon mo yung sarili mo sa iba, okay? Nag-focus ka sa iba, then tinanggalan mo to, inalisan mo to. Kasi maraming oportunidad na parating pa sa'yo. Yun ang inisip mo dito. Kumbaga, andun ka ngayon sa sarili mo, okay? Ayun lamang, ito lang yung nakikita ko. Ano pa ba yung gusto mong tanong natin dito, okay? Tingnan pa natin. Ano yung balak ng tao na to? Yung person mo. Kumbaga, kahit natatauhan siya, no? Ano yung kanyang balak? Patungo ba siya sa'yo? Aayusin niya ba yung lahat? Or mananatili siya sa ganitong sitwasyon? Tingnan natin ano yung information pa para sa person mo. Give me more information sa person niya. Okay, lumabas si Knight of Pentacles. Upright. Ano yung intention pa ng tao na to? Excuse me. Ano pa yung intention ng tao na to? Meron ditong Justice and Knight of Pentacles. Then meron din ditong Independent, no? Nine of Pentacles. Nakita ko dito, no? Gusto nito ng justice. Gusto nitong ayusin ang lahat. Gusto niyang iklaro ang lahat ng person mo, no? Gusto niyang itama ang lahat. Kasi naniniwala siya sa katotohanan. Kasi sa'yo, nagkakaroon ka na dito ng clarity. Pwede rin sabihin na trigger din tong person mo dahil sa'yo. Kasi ikaw din yung nagbigay ng sabihin natin ng nagpaisip sa kanya ng kanyang pagkakamali. Maybe meron siyang past issue na hindi pa niya naaalisan bago ka dumating sa buhay ng tao na to. Kaya yon, nung magkita kayo, magsama kayo, nadala-dala niya to. So ngayon ito, sinasabi dito, gusto ng person mo na magkaroon ng justice para sa inyong dalawa. Gusto niyang ayusin, Kasi nakikita ko dito na naghihintay lang to. Kumbaga, nagkaroon lang siguro ng issue sa inyong dalawa, Kaya kayo'y nagkahiwalay, or sabihin natin na nagkalayo. Meron ditong away na nangyari sa inyong dalawa. So ngayon, nakikita ko rin dito na gusto nitong taong itong ayusin. Gusto niyang, kasi na siya sabihin natin na yung pagkakalayo-layo nyo, maybe 2 years kayo na walang connection, or pwede rin sabihin na 11 months na walang connection. Then, nakikita ko dito na sa ilang taon or ilang buwan na hindi kayo nag-uusap, doon to nagkaroon ng realization. Doon niya
naisip-isip yung halaga mo. Kasi ngayon, nakikita ko to na palapit siya sa'yo, nag-iintay lang siya ng tamang panahon, tamang oras, maybe nag-iipon pa to. Nang sa ganun, kapag lumapit siya sa'yo ay okay na ang lahat, stable na ang buhay niya. Kasi ang taong ito nakapokus siya sa pagpapayaman niya, okay? Sa pagiging successful niya. Nang sa ganun, bago siya pumunta sa'yo, kaya niya na ikaw. Kasi nakikita ko dito before, nagkaroon kayo ng problema about sa pera. Maybe hindi kayo nagkasundo dahil sa pera. Then maybe sabihin natin na unstable ang financial nyo, kaya may paglayo. Kumbaga nagtuon muna siya sa mga pangarap niya, kaya marami siyang option. Maybe binitawan ka muna niya, no? Kasi nagpapabigatin sa kalooban, or pwede rin sabihin na may conflict na nangyari sa inyo or complicated na sitwasyon. Kasi nakikita ko rin dito na gusto niyang ayusin, gusto niyang itama yung lahat, gusto niyang magsama kayo. Kasi itong mga nangyari sa kanyang ito, nagkaroon to ng life lesson para sa kanya. Kumbaga naging aral to para sa kanya upang maging siyang matinong tao. Then nakikita ko rin dito na itong taong ito ay sabihin natin nagtatagumpay na siya sa larangan ng kanyang trabaho, or nakakaipon na siya, meron na siyang mga na itago kasi independent wealth na siya Kumbaga marami na siyang napupundar para sa kanyang sarili. Nang sa ganun, once na lumapit siya sa'yo, kasi lalapit talaga to. At ang offer nito, yung maganda, maayos na. Kasi gusto nito na iklaro yung sarili niya sa'yo. Linisin niya yung sarili niya sa'yo. Kasi nakikita ko dito na tapat tong tao na ito. Gusto niyang ayusin ng lahat patungo sa'yo. Ngayon, narito ka sa pagiging mong the high priestess energy, nakapokus ka din ngayon sa iyong sarili, nakapokus ka sa spiritual mo, sabihin sa spiritual journey, or pwede rin sabihin na nagkakaroon ka na ng kaliwanagan or ginigising ka na dito. So ngayon, once na, kaya siguro kayo pinagtagpo din para maayos mo rin yung sarili mo at maayos din yung sarili niya. Nang sa ganun, once na kayo pagtagpuin muli ng mga sabihin natin na spirit guide, angel, or ni God, no? Pagtagpuin kayong muli, ayos na kayo. Pareho na kayong matured sa bawat isa. Kasi, maybe pinagtagpo kayo before na wala pa Kumbaga, hindi pa kayo kumbaga, kailangan nyo pang sabihin natin matuto ang bawat isa. Kasi, may pagkaano pa kayo, wishy-washy, ganyan. Hindi pa talaga swak sa isang relasyon. Kumbaga, nakatuon pa kayo sa mga material na bagay, or pwede rin sabihin na nakatuon ka pa sa mga ibang direction. So ngayon, dahil sa paghihiwalay nyo, may lesson ka at may lesson din ng tao nito. Once na nalaman niya na yung lesson niya, no, at nalaman mo na rin yung lesson mo, bigla tong darating sa'yo, kasi malalaman ng tao nito na ikaw pala yung para sa kanya, dahil hindi niya matagpuan to sa ibang tao. Okay? Ayun lang yung nakikita ko, Okay, thank you for watching, and love and peace.